Yes, hallelujah! Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Refuel Wednesday, midweek service. Yan po, yan. Pinagpalang gabi po sa ating mga kapatid na nandirito sa sanctuary at mga nanonood via online. Ayan, oras na naman po para tayo ay mag-recharge ng ating mga puso't isipan sa pamamagitan ng pakikinig ng mga mabubuting at magagandang salita ng Panginoon. Amen. Kaya tayo po ay maghanda na para sa gawain ng Panginoon para ngayong gabi. Sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat at magsamba sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon at atin siyang purihin at sambahin. Hallelujah! Dahil ikaw, O Diyos, ang number one. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Isa pa, awitin natin, ikaw lamang pupurihin, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ang kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the
may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Isa pa, ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. O problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Isa pa doon, problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo di nagbabago, Panginoon. Mga salita mo ay di nagbabago. O mga salita mo, Panginoon. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Ikaw lang ang number one sa aming mga buhay. Yes, hallelujah. Patuloy nating awitan ang Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Awitin natin, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Isa pa, awitin natin, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay ialay ko. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin.
Diyos di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, waitin natin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. 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 Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, we thank you, Hallelujah. Thank you, Jesus. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, dakilang Diyos at mapagmahal na Ama. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, katapatan, sa iyong mga minamahal na anak na patuloy na nananabig sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa aming puso at patuloy niyo pong liwanagan ang aming pang-isipan upang patuloy naming makita ang kalwalhatian at kasaganaan ng buhay na meron kami dahil sa Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa mga sandaling ito na patuloy po naming nararanasan ang yakap ng iyong pagmamahal. Patuloy po naming nararanasan ang presensya mong buhay na kumikilo sa bawat isa. Alam po namin na sa mundong ito, kami ay laging nasa pag-iingat po ninyo sapagkat walang makapaghihiwalay sa amin sa pagmamahal na iyong pong ipinamalas at ipinadama na nagkatawang tao, namatay, inilibing at ngayong ikatlong araw ay nabuhay na magmuli upang kami ay maibalik sa iyong piling. Salamat po, Ama, sa buhay ng minamahal na anak na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat sandaling lilipas. Patuloy po kayo, Panginoon, na kumilos. Hindi lamang po kayo mangungusap, kundi gagawin niyo po ang layunin kung bakit ang salita mo ay naipahayag at naiparating sa aming pong mga pangunawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa sanctuary, at salamat po sa mga kapatid din po namin na kakasama po namin sa live stream na ito, Panginoon. Saan man silang dako ng mundo naroon, alam namin, O Diyos, na ang iyong mapagpalat makapangyarihang kamay ay kayang-kayang abutin ang bawat isa saan man sila naroon at katagpuin ang bawat dalangin at mithiin ng aming puso. Salamat po, Ama, sa tagumpay ng iyong kalooban. Salamat po sa kalooban mong nagaganap sa langit na patuloy na nagaganap sa iyong mga anak dito sa lupa. Ang papuri, parangal at pasasalamat ay patuloy po namin inaalay sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin at pasalamatan po ang Panginoon. Maraming salamat, worship team. Thank you, Ate Joyce. At ganun din sa mga kapatid po natin na
nakasama po natin sa pagsamba. Hallelujah. Yan sila Ate Dani, LJ, at saka si Shin po ba yun? O si Kuya Waki, yung ating pong guitarist. Praise God. Purihin, pasalamatan po ang Panginoon. At sa ating pong mga kapatid na nasa online po ngayon, Sister Josie, Raquel Bukaig dyan po sa Hong Kong ngayon. Happy listening po. Salamat sa patuloy po ninyong pagsama sa gawain ng Panginoon. Ganon din kay Ate Sai Gabiola. Napaka-generous mo. Salamat sa 100 stars. At ganon din kila Sister Rain Rantael, kay Mama Ellie Filizar. Ayan. Blessed Refuel Wednesday sa bawat kapatid po natin. Yan ang sabi ni Mama Ellie. Magandang gabi po dyan, Mami Ellie. At kay Pastor Ernie Captalan Jr., blessed evening po din sa inyo dyan sa Jesus Presence Church. At kay Brother Joe Villa. Ayan. Sino pa po ba yung mga nandito po sa ating chat sa chat group natin. Ayan, praise God. Kasi Francis Lay, ayan, a blessed Wednesday po. Maging kay Kuya Paul na nandiyan po sa technical side. Maraming salamat po sa buhay ninyo na patuloy na nagpapaubaya sa layunin ng Panginoon upang ang kanyang gawain ay patuloy na sumulong, patuloy na maitaguyod sa pamamagitan ng kanyang mayamang biyaya sa buhay natin. At binabati rin natin ang ating mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon, ating mga kapastoran dyan po sa Pasig sa pangunguna ng ating minamahal, ang ating pong tatay sa spiritual, si Bishop Willie Laines, si Nanay Ann, at ganun din sa lahat ng mga pastor ng The Life Giver Church Worldwide. Isang pinagpalang Refuel Wednesday po sa ating lahat. Glory to God. Salamat sa Panginoon sapagkat nabigyan tayo muli ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita po ng Diyos sa oras na ito. At bago po ako magpatuloy, binabati natin ang maligayang kaarawan ang panganay na ibinigay ng Panginoon sa amin ni Pastora Michelle, si Noemi Nicole Abuda, si Ate Nikki. Happy birthday sa'yo sa araw na ito. May 7. At maraming salamat din po sa mga bumati po sa aking kaarawan noong May 4. At may patuloy pa rin po na bumabati. Maraming salamat po sa inyong pag-alala, sa mga panalangin, at patuloy po na pagbibigay ng kalusugan at kalakasan ng Panginoon sa aking buhay. Maraming salamat po. Kami po ni Pastora Michelle ay patuloy po na nagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa buhay ninyo na alam naming regalo po ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Glory to God. At sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po ay magninilay ng salita po ng Diyos. Alam kong napapanahon ang mensaheng ito sapagkat katulad po ng panahon ngayon na punong-puno ng kaguluhan, mga balita ng digmaan, mga challenge sa ekonomiya, maging sa ating mga personal at mga pampamilya, mga pangangailangan. Patuloy po na ang buhay po natin ay nakakaranas po ng mga parang yung mga ballistic missile na ibinobomba ng kaaway sa ating isipan, yung mga negatibong kaisipan na nagsasabi na kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit mo nararanasan yung mga bagay na ito? Bakit nangyayari ito sa kasalukuyang sitwasyon ng buhay natin? At mga kapatid, bilang mga nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ay nais po ng ating Amang nasa langit na patuloy nating makita at maunawaan na meron po siyang napakagandang layunin sa bawat isa po sa atin, at yan ay hindi po niya pinababayaan. Patuloy po niya yan tinatrabaho, gumagawa ang Panginoon kahit sa mga panahon na parang hindi natin nadarama o parang sa tingin mo parang hindi kumikilos ang Diyos, pero ang katotohanan
ang ating Diyos na nagpakilala bilang mapagmahal na Ama ay patuloy na gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag at tinirang ayon sa kanyang layunin. At yun po ay lahat ng mga nakipag-isa sa kanyang bugtong na anak ay maging kawangis niya sa isip, damdamin at kalooban po natin. So, sa gabi pong ito, nais ko po na talakayin ng isang paksa na tumutukoy po sa isang lugar na nagdudulot po ito ng tagumpay sa buhay natin. Ano man po yung mga sitwasyon, sirkumstansya na ating pong kinalalagyan, ang Diyos ay kalooban po niya na tayo ay patuloy na lumakad sa kanyang tagumpay. Sa aklat po na isinulat ng Propeta Isaiah, si Isaiah po, the book of Isaiah, ay may kukumpara po natin ito sa kabuuan ng Biblia because it has two parts. No? Katulad po ng Biblia, merong the Old Testament and the New Testament. In the Old Testament section, makikita po natin sa book of Isaiah, yung pong sa chapter 1 hanggang chapter 39, si Propeta Isaiah po ay ginamit ng Panginoon para ihayag yung kanyang kalooban at damdamin sa bayang Israel. At diyan makikita natin kung paanong yung condemnation sa kasalanan na ipinamumuhay ng buong lungsod, buong bayan ng Huda. At yung mga babala sa mga yung pong judgment na darating. At doon po naman sa section, sa chapter 40 to 66, diyan naman natin makikita yung pong parte na kung saan yung New Testament ay inihahayag dito sa aklat na isinulat ni Propeta Isaiah, sapagkat nagprophesy po siya sa Juda na siya ay palalayain ng kapangyarihan ng Panginoon mula po sa captivity nila sa Babylonia. At mga kapatid, ay dito po ay inihahayag ng Diyos yung kanyang kaharian na maluwalhating mahahayag sa buhay ng kanyang bayan. So, the first section po sa sulat ni Propeta Isaiah ay primarily naka-highlights po doon yung law and condemnation. Pero po sa second section po nito ay ine-emphasize po nito yung mayamang grasya ng Diyos and the glorious redemption na nagmumula sa Panginoon. At ang paborito pong pangalan ng Panginoong Hesus na ginagamit ng Propeta Isaiah ay yung pong the Holy One of Israel. Every time na mababasa niyo po diyan yung the word na the Holy One of Israel, tinutukoy po diyan ni Isaiah, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, ang ating dakilang manunubos. Ang ibig sabihin po ng pangalang Isaiah is the salvation of Yahweh, or the salvation of Jehovah. So, meron pong 4 different kinds of salvation na inihahayag po si Propeta Isaiah sa kanya pong sinulat na aklat. Una po yung Judah's national salvation from the attacks of other nation. Pangalawa, yung kaligtasan ng Huda from the Babylonian captivity. Pangatlo po yung the future salvation of the Jews when their kingdom is established sa pamamagitan ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. At yung pang-apat po ay yung personal salvation ng bawat makasalanan na nagbago ng isip at naglagak ng pusong nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoong Hesus. At 700 years before Christ, naisulat ang sulat po, yung aklat ni Propeta Isaiah. At yan mga kapatid ay naganap in a period of international tension, no? Mga bansa na sumakop at nagsiil sa bayan ng Diyos. Yung Egypt, Syria, yung Israel, the Northern Kingdom po niyan, yung Babylon and Assyria. At yung kanilang
hangarin na ang Huda ay alipinin at ah, yung pong bayan ng yung buong lungsod ng Jerusalem ay masakop. So nagbigay po ng babala si Propeta Isaiah na ah, ang namumuno sa bayan ng Huda o sa bayan ng Panginoon ay hindi dapat umasa sa lakas ng tao o maging sa pamamaraan ng tinatawag na political system ng tao, kundi ang pagtitiwala ay dapat ilagak sa kamay ng Panginoon. Katulad po sa panahon natin ngayon, ah, alam po natin mahalaga po ang isang gobyerno sa isang bansa. Dahil in-establish po yan ng Panginoon. Kaya mahalaga po na ah, tayo ay makiisa, makilahok. Subalit ang pagtitiwala po natin sa ikababago at kauunlad ng ating bayan ay nasa Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo po ay magsimula doon sa posisyon ng kapayapaan at pananagumpay mula sa Panginoon sa pagharap po natin sa ating mga pang-araw-araw na hamon sa buhay. Ito pong si Isaiah ay dumaan din sa katakot-takot na mga hirap at pagtitiis. Kaya kung iniisip mo na kapag nasa Panginoon ka na ay wala ka ng suffering, wala ka ng mga problemang haharapin, hindi po yun ang katotohanan sa buhay ng isang anak ng Diyos dito sa mundo. No? Kung ang Panginoong Hesus ay nakaranas po ng persecution, ng rejection, and even yung pong yung pong mga banta ng panganib at maging ang pag-aalay ng kanyang buhay ay hindi po yan malayo na pwedeng maganap at mangyari sa buhay ng mga anak ng Diyos na kanyang hinirang. Katunayan, si Propeta Isaiah po ay ayon sa tradisyon, ang kanyang naging kamatayan ay siya po nilagari ng sewed in half by King Manasseh. No? So siya yung tinutukoy sa Hebrews 11:37 na itong mga heroes of faith na to, sabi ron, some died by stoning, some were saved in or sewed in half, and others were killed with with the sword. Some went about wearing skins of sheep and goats, destitute and oppressed and mistreated. So, pwede yang maranasan ng mga hinirang ang mga anak ng Diyos dito sa mundo. Subalit ganun pa man, ano man ang mga tiisin at mga suliranin na pwede nating maranasan sa buhay na ito, ay napakasarap po na taglayin yung pong greatest blessing na pwedeng taglayin ng sino mang nakakilala at nakipag-isa sa Panginoong Hesus. At yun po ay walang iba kundi ang kapayapaan, yung ganap na kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. God's perfect peace in Christ Jesus. So, yan pong ating pong tatalakayin, pag-aaralan, pagninilayan sa gabi ito. Tawagin po natin God's perfect peace, the place of victory to all mental bondages, no, na pwede natin pong harapin sa buhay po na ito. Ang sabi po dyan sa Isaiah chapter 26 verse 1 to 4, basahin po natin sa English translation, sa ESV. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ang sabi po dito mga kapatid, God's perfect peace, the place to overcome all mental bondages. Hanguin po natin sa Isaiah chapter 26. Simulan po natin sa verse 3 and 4. Sabi doon, you will keep in perfect peace all who trust in you, all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Dito po sa Isaiah chapter 26 verse 3 to 4 ay ito po isang panawagan na patuloy na maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon upang
yung kalakasan at kapayapaan niya ay patuloy po nating taglayin at maranasan sa buhay po na ito. Ito pong mga talatang ito ay uh, ina-emphasize po nito yung kahalagahan kung paanong ang ating isipan ay madisiplina po natin na ituon tanging sa Panginoong Hesus lamang, sa kanyang katapatan. Sapagkat doon po natin masusumpungan yung tinatawag na ganap na kapayapaan. Hindi po natin yan makukuha sa mga ceasefire, sa mga peace talk na sinasabi ng mga namumuno ng mga bansa. Ang ganap na kapayapaan na pwede nang maranasan at taglay ng ating isipan ay sa Panginoong Jesucristo lamang po natin masusumpungan. Amen. Ayan, nakita ko po si Bishop Willie. Magandang gabi po. Bishop Willie, watching from TLUC Pasig City. At salamat po sa pagsama po sa amin sa Refuel Wednesday. Salamat sa pagbati po sa kaarawan po namin ni Ate Nix. Ayan, praise God. Glory to Christ Jesus. So mga kapatid sa Panginoon, patuloy po natin na makikita po rito sa ating pinag-aaralan sa Isaiah chapter 26, verse 3 to 4, na ang kapayapaan po is not just the absence of conflict, but a deep abiding rest that comes from being in Christ Jesus. Kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus, mga kapatid, yung hinahanap ng mundo na ganap na kapayapaan ay nasa ating puso na po. Dahil yan po ay persona ng prinsipe ng kapayapaan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya bagamat hindi matapos-tapos yung mga conflict, yung mga challenge, yung mga trials, testing and suffering na pwede nating maranasan sa mundong ito, nakatitiyak po tayo na ang ganap na kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin dahil sa ating pakikipag-isa at pananatili sa Panginoong Hesus. Sabi po ng verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are stayed on you because they trust in you. So, napakahalaga po na binibigyang diin po ng talatang ito yung kahalagahan po ng pagtutuon natin ng ating isipan. Mag-focus po tayo. Trustful mind in obtaining, in abiding in God's perfect peace. Dati sa ating batang pananampalataya, iniisip natin na tayo yung mag-obtain ng kapayapaan na ito. Tayo yung magpupunyagi para magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Pero sa kapahayagan ng grasya ng Diyos, nakita po natin na ang kapayapaan po, ang persona ng kapayapaan ang dumating po sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay paniwalaan natin at tanggapin siya at manatili tayo sa Kanya. Pumasok tayo sa kapayapaan niya. Katulad ng binitawan niya po dun sa babaeng gumaling sa kanyang matagal na panahon na pagdurugo. At nung sabi niya sa sarili niya, mahawakan ko lang laylayin ng damit ng Panginoon, ay gagaling ako. Nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao. Tinake niya yung risk na pwede siyang batuhin hanggang mamatay dahil po yung mga may ganong karamdaman ay hindi po allowed ayon sa kautusan na makihalubilo dahil sila ay marumi, tinuturing na marumi. Pero ang nakatuon lamang sa Panginoong Hesus, hindi niya pinansin ang kanyang kapaligiran, ang kanyang pinagtuunan ng pansin ay yung narinig niyang mabuting balita na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nangangaral ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos, kundi ang pagpapagaling, ang pagpapalaya sa pag-aalipin ng kaaway ay nararanasan ng mga taong lumalapit sa Kanya. At nung mahipon niya ang lalayan ng damit ng Panginoon, siya agad gumaling. At inakala niya na hindi ito alam ng Panginoon, pero nung sinabi ng Panginoon, sino yung humipo sa akin, sinabi niya na ako po yun, Panginoon. At sinabi niya sa babaeng ito na go into peace. Umayo ka sa kapayapaang ito, sa kapayapaan ko.
At yung babae hindi lamang gumaling sa kanyang pisikal na karamdaman, kundi maging sa kanyang isipan, sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng ito ay ganap na magaling tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoon. At mga kapatid, yan din po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng tinatawag na sound mind, yung isipan na punong-puno ng kanyang kapayapaan. So, paano po natin yan patuloy na mararanasan sa buhay natin? Sabi po ng verse 4, trust in the Lord forever, for in the Lord the eternal is everlasting strength. So, yung pong reliability and enduring nature ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang kalakasan, na kung saan mga kapatid ay siyang pundasyon kung bakit tayo po'y makapagtitiwala na sa kanyang piling mga kapatid ay mayroon pong kaayusan at mayroon pong katagumpayan ang buhay po natin. So, the word stayed in Hebrew implies being supported, resting, or firm in one's faith. It suggests a deliberate and intentional focus on Christ rather than a passive or wavering trust. So, yung minsan nagbabago tayo ng isip, nagdududa po tayo. No? Alam kong makapangyarihan ng Diyos, pero gagamitin niya kaya yung kanyang kapangyarihan para sa akin. Mga kapatid, ganap natin mapagtitiwalaan ng Panginoon. At kapag nakita po natin na hindi mapapahiya ang sinumang nagtitiwala sa Kanya, ang kapayapaan mismo ng Panginoon mga kapatid ay patuloy na dadaloy at mararanasan natin sa buhay nito. So yung ganap na kapayapaan ng Diyos is not the absence of trouble, but a deep abiding rest and security that comes from being in Christ. Kaya ang tanong lang po na dapat nating itanong sa ating pag-iisip ay kung ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa mundong ito, kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus, masasabi po natin na tayo rin ay mananagumpay sa mundong ito. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, we are more than conquerors through Christ who loves us. So, dahil ang Panginoon ay nakipaglaban sa kasalanan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para po sa atin. At nagtagumpay po ang Panginoong Hesus. No? Nung tayo manalig sumampalataya sa Kanya, hindi lamang niya po tayo binigyan ng walang hanggang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo po ay Kanyang pinaging matuwid sa Kanyang harapan, mga kapatid. Kaya ang ating katwiran ay hindi bunga ng ating kabaitan o gawang kabutihan, kundi ang ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung matuwid nating katayuan sa harapan ng Diyos ay ipinagkaloob niya po, regalo niya po sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. So, paano po tayo mananatili sa ganap na kapayapaan na ito ng Panginoon? Paano po tayo lalakad sa buhay na ito na merong ganap na kapayapaan ng Panginoon? Una po mga kapatid, sabi po sa Romans chapter 5 verse 1. Sa Romans chapter 5 verse 1, kung mailalagay ni Kuya Paul, kasi hindi ko po na isama to sa unang sinend ko sa kanya. Sa Romans chapter 5 verse 1, sabi ron, therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay hindi lamang pinatawad kundi pinaging matuwid. At dahil doon, tayo nagkaroon ng pakikipagkapayapaan sa Diyos. No? Hindi na po natin nakikita ang Diyos na isang Diyos na puno ng galit at naghahangad na magparusa. Nabuksan ang ating pangunawa na ang Diyos pala ay puno ng habag at nag-aanyaya pala siya na lumapit sa Kanya hindi para tayo ay saktan o pahirapan, kundi para tayo yakapin, kalingain, at patuloy na ipadama sa atin ang Kanyang mabuting intensyon at layunin nung una pa man bago niya likain ang sangkatauhan.
So dahil sa ating pananampalataya, we have been justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. At yan po yung pinakadakilang biyaya na pwede nating makamtan. Yung pong pakikipagkapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya kung meron kang Hesukristo sa iyong puso, kung tinanggap mo siya sa iyong buhay, mga kapatid, yung pong mga damdami ng ng condemnation, yung guilt feelings na gusto ng kaaway na ipadama sa iyo, ay may kapangyarihan ka ng iwaksi, itakwil. Bakit? Sapagkat alam mo na kasinungalingan lang ni Satanas yung nagsasabi sa iyo na dapat kang parusahan dahil ikaw ay nagkamali, dahil ikaw ay nagkulang sa Diyos. Alam natin kasinungalingan ito mula sa kaaway sapagkat alam natin na merong Hesukristo na nagkatawang tao na umako ng katarungan at matuwid na parusa na para sa iyo at para sa akin. So, pag nakita natin ang kapahayagan ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan, sapagkat lahat po ng mga sinulat sa banal na kasulatan ay patungkol sa Panginoong Hesus at para sa kanyang mga pinag-alayan ng kanyang buhay. So, kung makikita natin yung kapahayagan ng Panginoong Hesus sa bawat aklat, sa bawat talata, sa bawat pangyayari, sa bawat mga karakter sa Bible, ay makikita natin ang Panginoong Hesus, ang kapahayagan niya bilang dakilang Diyos na nagliligtas sa ating buhay. Mga kapatid, magkakaroon ka ng ganap na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At mga kapatid, hindi lamang po niya inako ang ating pong makatarungang hatol at parusa sa ating mga kasalanan. Yung ating past, present, and future, mga kapatid, ay sinecure ng Panginoon sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Nang sa ganun, mga kapatid, magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa katotohanan that we are totally forgiven and have peace with God. Meron na tayong kapayapaan sa Panginoon. So, there is nothing between you and God. Yan po yung mahalaga na nire-remind natin sa ating isipan. Kapag nakalimutan natin sa isang saglit, diyan tayo nagkakaroon ng kabalisahan ng pangamba, no? Na siguro meron akong napakasamang nagawa, meron akong mga maling desisyong nagawa, kaya nangyayari itong mga bagay na ito. Yan yung gusto ng kaaway na itanikala sa ating mga isipan. But ang katotohanan, mga kapatid, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na pong hatol na parusa sa sino mang nakipag-isa sa Panginoong Hesus, sapagkat matuwid ang Diyos. Hindi lamang po siya mahabagin, siya ay banal at matuwid at hindi niya pwedeng ipataw ang kanyang makatarungang parusa na naibigay na niya sa katawan ng kanyang bugtong na anak. At kung ikaw ay nasa kanyang bugtong na anak, mga kapatid, ang natitirang hatol ng Diyos sa iyo ay yung hatol na ikaw ay kanyang nakikitang matuwid na katulad ng Panginoong Hesus. Kinalulugdan niya dahil sa Panginoong Hesus at patuloy na ipagtatanggol at ipaglalaban ng Panginoon dahil sa kanyang bugtong na anak sa buhay ni Kristo Jesus na ipinagkaloob niya po sa atin. Now, ano po yung gagawin mo? Knowing that God is for you and that His assuring presence will never leave you. Ano ang gagawin mo ngayon, mga kapatid? Knowing that all His favor, wisdom, and heavenly provision and blessings ay nakaback up sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang magagawa po natin ay manatili sa ganap na kapayapaan ng Panginoon. Tatanggapin mo ang katotohanan na ang mapayapang kaisipan ay kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Amen? Wala pong tao sa mundong ito na hindi po nakararanas ng katakot-takot ng mga negatibong kaisipan na parang bombang lumalagpak sa ating mga isipan. Dahil wala pong pinipili yan. No?
dumarating niya kahit hindi mo anyayahan. At minsan nati-trigger yung ating isipan ng mga negatibong kaisipan na ito sa mga maliliit lang na mga bagay. Minsan may narinig ka lang salita, yung minsan tingin na hindi mo nagustuhan, o naka-encounter ka ng mga sitwasyon na pag-spark o nakaka-start nung mga negatibong kaisipan, ah, na hanggang nag-escalate na yan, out of control, at nagdudulot na sa iyo ng takot, ng kalungkutan, ng pangamba. Kung nararanasan mo yan, mga kapatid, huwag kang mag-alala, nararanasan ko rin yan. Nararanasan din yan ng sino mang nakipag-isa sa Panginoon. Pero anuman pong mga negatibong kaisipan ang parang bombang yung binabagsak ng kaaway sa ating mga isipan, meron po tayong proteksyon. Meron tayong tayo po yung nasa lugar ng proteksyon ng Panginoon. No? Hindi po yung lugar na merong Iron Dome o David Sling o yung mga sophisticated na mga fighter jets na meron ang mga mayayamang bansa. Hindi yan ang proteksyon na tinutukoy po natin mula sa Panginoon. Ang proteksyon na meron po tayo ay walang iba kundi yung banal na dugo ng kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. We are under the protection of the Almighty. Jesus is our secret place. Tayo po yung nandoon sa tinatawag na mercy seat ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buong sarili para po sa atin. Tayo po yung nandoon sa box ng Ark of the Covenant na kung saan ay merong dugo ng kordero ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nakabalot po tayo sa buhay ng Panginoong Hesus na siyang ating proteksyon, siyang ating assurance sa buhay po na ito. Ano man ang ating mga kinakaharap na mga problema, mga sitwasyon at mga hamon sa buhay na ito. So, if you are struggling with negative thoughts sa mga sandaling ito, anumang degree, naisabihin ng Espiritu ng Panginoon sa atin na don't give up. No? Huwag kang sumuko, huwag kang mag-surrender ng iyong sarili sa mga negatibong kaisipan ng kaaway. Alam ng Panginoon yung mga mental and emotional struggle na meron po tayo sa buhay na ito. At gusto ng Panginoon tayo lumaya sa anumang mga discouragement, depression, at yung mga kaisipan na parang bigo, talunan ang buhay po natin. Kaya po niya tinanggap yung koronang tinik sa kanyang ulo upang tubusin po tayo sa mga negatibong kaisipan na nag-o-oppress, nagdudulot po sa atin ng confusion minsan, nagdudulot po sa atin ng pangamba. Tinanggap ng Panginoon ng koronang tinik sa kanyang ulo upang tubusin tayo sa lahat ng mga negatibong kaisipan na nais ng kaaway na ibomba sa ating mga isipan. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5, ay dinala niya ang bigat ng parusa para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan niya. Nang sa ganoon, mga kapatid, ay ma-enjoy po natin yung pong kaganapan ng buhay na meron siya na ipinagkaloob po sa atin. Yung tinatawag na ganap na kapayapaan. Hindi lang siya basta shalom. Ito, double shalom, shalom, shalom. Pag sinabing gano'n ay ganap na kapayapaan ng Panginoon. Sapagkat ang sandatang ibinigay ng Panginoon po sa atin ay hindi po sandatang pang physical o natural na kasangkapan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4, 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our war are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So mga kapatid,
Kung ikaw ay nasa Panginoong Hesus, alam mo kung sino ka. Know your identity. Ang identity mo ay hindi ko anong sinasabi ng kaaway sa iyong isipan. Ang identity mo ay hindi ko anong sinasabi ng iyong sitwasyon, ng iyong pakiramdam o ng iyong mga struggles and challenges na kinakaharap sa buhay na ito. Ang identity mo ay kung sino ang Panginoong Hesus. Kung siya ay minamahal na anak ng Diyos, kung siya ay nagtagumpay sa sanlibutan ito, kung siya ay nakasa posisyon ngayon ng kapangyarihan at pamamahala sa kanan ng Ama, as He is, so are we in this world. Ayan ang katayuan natin. Yan ang tunay nating pagkatao na nasa Panginoong Hesus. So, kung nais mong manatili doon sa ganap na kapayapaan ng Panginoon, ay alamin mo yung identity mo sa Panginoong Hesus. You are the righteousness of God in Christ Jesus. You are eternally forgiven. You are deeply loved and highly favored ng ating Amang nasa langit dahil sa Panginoong Hesus. Pangalawa mga kapatid ay i-focus po natin ang ating isipan sa pagsunod ng Panginoong Hesus. Sabi dito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Sa pagsunod ng Panginoong Hesus. Hindi sa ating pagsunod, kundi sa pagsunod ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang nangyari nung ang Panginoong Hesus ay naging masunurin na hanggang kamatayan? Opo, hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y nagdulot ng malaking pagbabago sa sangkatauhan. Therefore, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. At sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Kristo, isa ng bagong nilalang, new creation, bagong lahi na sangkatauhan. Nawala na yung lumang pagkatao na nag-uugnay lagi sa atin sa isang kalagayang mahina, talunan at makasalanan na katulad ni Adan at ni Eva. Tayo po ay kay Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay madala sa kanyang ganap na kapayapaan at matutunan nating lakaran ang tagumpay na kanyang nakamtan para po sa atin. So, sabi ng Romans chapter 5 verse 19, Romans chapter 5 verse 19, for as by one man's disobedience, alam natin kung sino yon, si Adan, many were made sinners. So also by one man's obedience, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, many will be made righteous. Sabi ng Romans chapter 5 verse 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, our Lord Jesus Christ, many will be made righteous. And that's who you are. Yan ang identity na meron tayo sa Panginoong Hesus. So, manatili tayo sa kapayapaan ng Panginoon kung tayo po ay patuloy na mag-i-embrace sa identity natin sa Panginoong Hesus. Pangalawa, kung magpo-focus po tayo sa pagsunod ng Panginoong Hesus. So, makikita po natin na dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus, tayo ay napatawad, napawalang sala, na parang hindi nagkasala. We are completely accepted, loved, and naging valuable sa kanyang paningin. Napakahalaga sa paningin ng Diyos. Makikita mo kung paano ka binigyan ng halaga ng Diyos. Ang katumbas mo ay yung pong ibinayad ng Panginoon para ikaw ay maibalik sa kanyang piling. At yan ay walang iba kundi ang kanyang sariling buhay. So, kapag ang kaaway ay naglalagay ng mga negatibong kaisipan, mga makalamang kaisipan, mga inggit, galit, hinanakit, mga kapatid, pag nilayan mo si Jesucristo na siyang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Ama. Dahil meron tayong
nagtataglay po tayo ng kanyang isipan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, we have the mind of Christ. So ang isipan na yan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ay isipan ng minamahal na anak ng Diyos. So kung yan lagi ang sariwang kaisipan na nasa isipan natin sa bawat pagising natin sa umaga, sasalubungin po natin ang bawat umaga ng may kagalakan at pasasalamat at may buhay na pag-asa na mapapatunayan na naman ng Diyos sa atin ang kanyang kabutihan at katapatan. Amen? So mga kapatid, yung isipan ng Panginoon na walang bahid-dungis, banal, kaaya-aya, yan po yung gaganap at sasakop sa ating pong mga sariling mga kaisipan. At yung isipan natin ay magsisimula po, mga kapatid, na magnilay kung ano yung idinulot ng tinapos na gawa ng Panginoon sa krus, yung kanyang pagsunod. Ano yung inaccomplish nito sa buhay po natin. At yun po, yung patuloy natin at paulit-ulit nating ipahayag sa ating sarili. This is how you bring your thoughts to the obedience of Christ. At bawat negative thoughts na binabato ng kaaway sa buhay po natin ay hindi po magagawang manatili o magkaugat, kasi yan po ay agad maglalaho. Mapapalitin kasi ito ng tamang kaisipan, yung kaisipan ng Panginoong Hesus. This is how you break the cycle of sin and defeat in your life. No, kung babantayan natin ang ating isipan, kung ano ang papayagan nating manatili at pumasok at maghari. At mga kapatid, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, we have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan ng Panginoong Hesus. Alam natin kung sino tayo sa mundong ito. Hindi po tayo ulila. Meron tayong mapagmahal na Ama. Hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin siyang kasama. At hindi po tayo bigo at talunan sa mundong ito sa kabila ng ating mga nararanasan, sapagkat merong Hesukristo na nagtagumpay para po sa atin. At siya ngayon ay nakaluklok sa trono ng kalangitan at nangakong babalik upang i-establish ang kanyang paghahari na nasa ating puso, ay ma-establish niya sa mundong ito. At napakalapit na po ng mga sandaling yan. No? Nakikita na po natin yung mga palatandaan sa ating kapanahunan na ang Panginoong Hesus ay muling babalik at ang kanyang kaharian ang siyang maghahari sa mundong ito. The kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and King Jesus Christ. So mga kapatid, it is important to know who you are in Christ. You are the righteousness of God. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved in Christ Jesus. At mahalaga rin, mga kapatid, na lagi pong nakatuon ang ating isipan, sariwa sa ating isipan, ang pagsunod ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung ang Panginoong Hesus, nung gabi na bago ang Panginoong Hesus ay mag-aalay ng buhay sa krus, in-establish niya po yung Holy Communion, tinatawag nating the Lord's Table or breaking of the bread. At doon sinabi ng Panginoong, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Huwag niyong kalilimutan, alalahanin ako sa ganitong pamamaraan. No? Sapagkat alam ng Panginoon may tendency makalimot ang kanyang mga tagasunod. Sa pamamagitan po ng anyo ng tinapay at ng katas ng ubas, inihayag ng Panginoon ang kanyang katawan na ihahandog para tayo gumaling sa lahat ng sakit at karamdaman, at sa kanyang banal na dugo na aagos sa krus ng Kalbaryo ay inihayag niya sa pamamagitan ng katas ng ubas. At mga kapatid, sinabi niya, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Hindi pa po natapos yung gabi na yun, nakakalimutan na ng mga alagad yung sinabi ng Panginoon na huwag nilang kalilimutan at lagi nilang alalahanin. Kaya ang dahilan kung bakit sila natakot, nagkanya-kanya sila ng takas at wala pong isa mang alagad na nandun sa tabi ng Panginoon siya'y nililitis at hinatulan ng kamatayan.
Doon sa krus, merong isang alagad, si Juan, yung sumulat ng Ebanghelyo at ng Revelation. Tinatawag po niya ang kanyang sarili na alagad na minamahal ng Panginoon sapagkat natutunan niya pong i-apply, i-personalize yung pagmamahal na kanya pong nakita, naranasan at tinanggap sa Panginoon. Kaya mahalaga po no, na i-personalize po natin yung pong katotohanan ng buhay ni Jesus na nasa atin. Kung sino tayo bilang minamahal na anak ng Diyos. At pangalawa po ay i-focus natin ang ating isipan sa pagsunod ng Panginoong Jesus. Yung pong mga negatibong kaisipan na pwedeng lumipad, sumagi sa ating pag-iisip, di mo po yan mapipigilan, pero magagawa mo po yung iwaksi sa pamamagitan ng pagtutuon ng ating isipan at ng ating kalooban sa pagsunod ng Panginoong Hesus. Meditate on Jesus' obedience. Nais ng Panginoon na ang ating isipan ay manahan doon po sa pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus. Amen po? Hindi mo lang iwawaksi yung mga kaisipang negatibo sa iyong isipan. No? Sa pamamagitan ng pakikinig ng praise and worship or pakikinig ng salita ng Diyos, kundi sa pagninilay doon po sa pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus. Sapagkat kapag ang ating puso't isipan ay nakatuon sa pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang ating isipan ay babantayan. Parang sabi ron ay yung garrison, babantayan ng Panginoon at iingatan ng kapayapaan ng Panginoon ang ating isipan. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, sabi po ng Philippians 4:8, meditate on these things. At lahat ng yan, mga kapatid, ay masusumpungan mo doon po sa pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus. So, know your identity in Christ, focus on Christ's obedience, at panghuli mga kapatid, just keep hearing the gospel of grace in your life. Lagi po natin payagan, pakinggan at tanggapin ang mabuting balita ng mayamang grasya ng Diyos sa buhay po natin. At mga kapatid, patuloy na uunlad ang ating pagkaunawa sa ganap na kapayapaan ng Diyos na dati iniisip mo mangyayari pa lang no, kapag naglaho na ang mga problema sa mundo, pag wala ng gera, pag wala ng karamdaman, pero hindi po. Kahit po nasa gitna tayo ng kaguluhan, sabi na ng Salmo 91, kahit na ilang libo ang taong lumagpak at mamatay sa ating kapaligiran, alam nating tayo ay iniingatan at hindi po habayaan ng Panginoon. At dahil diyan, ang kanyang kapayapaan ang patuloy na nag-iingat sa ating puso't isipan. Sapagkat ang mabuting balita, mga kapatid, ay hindi kung gaano ka naging mabait, kung hindi po yung gaano karami ang yung nagawang kabutihan. Ang mabuting balita ay patungkol kay Jesucristo naging masunurin sa kalooban ng Ama upang ikaw at ako ay makabalik sa pamamagitan niya na siyang daan at mabigyang muli ng buhay mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay at maidalang muli sa piling ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At mga kapatid, ang mabuting balita, nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. At dahil diyan, ang ganap na kapayapaan ng Diyos ay available po sa atin. Amen? So, ano man po yung mga kaisipan na nais ng kaaway na itapon sa iyong isipan at kalooban, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, meron kang kapangyarihan para iwaksi at alisin sa isipan mo ang mga basurang yan. Ang ating puso't isipan ay tinubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang pagharian ng kanyang isipan, pagharian ng kanyang kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at ng
may ganap na kapayapaan na isipan sa pamamagitan ng pagsunod ng Panginoong Hesus. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Hindi po ah, mahalaga kung ano yung sinasabi ng mga boses sa iyong paligid, kundi yung boses na nagsasalita sa kaibuturan ng ating puso na umaakay sa atin para balikan at pagnilayan ang ginawang pagsunod ng Panginoong Hesus para sa ating pong katubusan, para sa ating ikatatagumpay. Ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Ikaw ay tinanggap niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ikaw ay kanyang pinaging matuwid upang ang kanyang paghahari ay ma-represent at maihayag sa mundo sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ng katawan ng Panginoong Hesus. Ikaw ay kaibig-ibig sa paningin ng Panginoon. Ikaw ay merong kapayapaan, mapayapang kaisipan ng Panginoong Hesus. Kapatid, kaibigan, yan yung mensahe na nais ng Panginoon na ating pong tanggapin at patuloy na paghariin sa ating puso't isipan sapagkat di man natin mapigil yung mga pagbobomba ng kaaway ng mga negatibong kaisipan sa buhay po natin. Magagawa naman po natin na patuloy na lumakad, taglay ang ganap na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sapagkat hindi mo lamang ipinadama sa amin na iyong pagmamahal. Dinemonstrate niyo po, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay ng iyong bugtong na anak na nag-alay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Siya ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo sapagkat nakita niya po at nasa puso't isipan niya ang bawat isa sa amin. At ngayon po na kami na nakipag-isa sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nais mo rin, Panginoon, na alalahanin lagi namin ang ginawang pagsunod ng Panginoong Hesus. Alalahanin namin yung pong katapatan mo, yung pagmamahal mo sa buhay namin. Katulad ng naranasan ng isang taong nandoon sa krus ng Kalbaryo na nagsabing, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na. At ang sabi mo, Panginoon, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Hindi naghintay ng matagal nung sandaling ipinahayag ng taong ito ang kanyang paniniwala at pagtitiwala sa inyo, ay agad na sinabi mong ngayon mismo ay isasama kita sa paraiso. At salamat po, Panginoong Hesus. Ang katapatan mong yan ay patuloy naming nararanasan every time, Panginoon, na nakatuon ang aming puso't isipan sa iyong ginawang pagsunod habang patuloy naming kinikilala kung sino kami dahil sa inyo. Ang kapayapaan po ninyo, ang ganap na kapayapaan po ninyo ang naghahari sa aming puso't isipan. At yan ay ipinapahayag namin sa aming kanya-kanyang sambahayan, sa bawat miyembro ng aming pamilya, at lalo na sa mga tao, Panginoon, na sa oras na ito ay nakararanas po ng mga hamon, mga struggle, Panginoon, sa kanilang mga isipan. Abutin mo po, O Diyos, sa pamamagitan ng katotohanan ito, na ikaw, Panginoong Hesus, na naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang siyang dahilan at katibayan kung bakit ang kapayapaan, ganap na nagmumula po sa inyo ay nasa amin ngayon. At ito'y nagdudulot ng kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Nakikita namin, Panginoon, na kami ay pinagaling ng mga sugat at latay mo. Nakikita namin na sa iyong muling pagkabuhay, kami ang mga mananagumpay na tinawag mo sa kapanahonang ito. Kaya Ama, salamat po sa iyong himala, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa kalakasan na patuloy na dumadaloy sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesukristo na inihahayag ng Banal na Espiritu. Sa iyo ang papurit parangal, ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan at katapatan. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus at ng buong pamilya po ng Christ Life Church, kami po ni Pastora Michelle ay bumabati ng isang pinagpalang Refuel Wednesday po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita at pagsasama-sama sa mayamang biyaya ng Panginoon. God bless us all and thanks be to our God. Amen.